So last Sunday, pinag-usapan po natin, unang punto pa lang, ay yung pinagmumulan po. Okay, yung ating pong sikreto para po tayo ay mag-expand, ay ating nakita ang ilang katao na ginamit po ng Diyos kung anong mayroon sila. Kasi hindi natin pwedeng isipin na ako kung marami lang pera, ganito na mangyayari sa buhay ko. Kung ako marami lang kakilala, ganito na ang mangyayari sa akin. Kung ako nakatapos sa pag-aral, it's not po. It's not. Kasi ang atin pong destiny at ang atin pong hangganan ay hawak po ng Panginoon or even our future. Everything na pinagdadaanan ng isang mananampalataya, whether good or bad, kasi mananampalataya ka, God is always with us. Bakit? Lagi po siyang mayroong kinalaman. Even sa ups and downs ng ating buhay, God sees everything. Even sa panahon na tayo bumabagsak, God is waiting for us, for that confession to say, God, help me. So, ngayon tignan po natin yung source for expansion. In Matthew chapter 28, verses 19 to 20, sa ulo po natin ito, nung sabihin ng Lord sa kanyang mga disciples, God is about to leave them. Jesus is about to leave those disciples. Na parang sinasabi niya, hindi niyo ako makakasama, iiwan ko kayo. Pero doon sa huling bahagi ng kanyang sinabi, bagamat wala ako physically, but I will be with you spiritually. Kaya ang sabi, Lord, I will be with you even to the ends of the earth. So, alam na ng Panginoon that the time will come that these disciples would spread on. Sila ay mangangalat, dadalhin sila kung saan-saan because of persecution. Alam na ng Panginoon yon, na hindi alam ng mga disciples na ganun ang mangyayari. But one thing that God has promised them na kanilang pangahawakan, I will be with you even to the ends of the earth. So pansinin nyo yung salita na bakit sinabi ng Lord that I will be with you even to the ends of the earth. Ibig sabihin po, hindi lang sila magsasama-sama sa panahong yon, but time will come that they will have to spread on. Kakalat sila, magkanya-kanya sila, but the good thing is God have promised them, I will be with you, even to the ends of the earth. Di ba? So, yung Exodus chapter 4, verses 1 to 5, yun po yung pinaka, ng kabuuan. Pero in Matthew 28, 18, okay, 19 to 20, di ba? Ang sabi niya, therefore, go, kaya nga, humayo kayo. So, this is the secret ng expansion, sikreto para tayo po ay lumago, magparami at lumawak, yung salitang go. At sa mission po natin, walang iba yung salitang make. And make is a verb. It is an action word that we have to act on it. Tapos ang sabi niya, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. Kaya pagdating po ng Book of Acts, yung 3,000 na yon, ang sabi nga nun, and they were devoted, na natili sila sa turo ng mga disciples. Okay. Kaya ito po yung napakaganda na yung turo ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pastor at mga leaders po natin, dapat po maging devoted po tayo doon. Hindi lang po tayo devoted sa pagsimba, pero devoted po tayo sa salita ng Diyos. Kasi yan po ang pundasyon natin in facing everyday's life situation. Sa bawat sitwasyon ng buhay, pag yan hinarap mo ng sarili mong wisdom, ng sarili mong kaalaman, mauubos ka. Pero kapag pinanghawakan mo ang salita ng Diyos, ang sabi ng salita ng Diyos, heaven and earth shall pass away, but my word remains the same. And whoever has the word of God has God. And whoever has God has life. Di ba ang linaw ng sinasabi ng Biblia? Tapos ang sabi niya, and surely, yung word na surely,
Hindi lang sinabi na, and I am with you. Yung word before na nasabi yung I am with you, yung salitang surely. May katiyakan. When God promised, di ba? Or God make promises, panghawakan mo kasi mangyayari at mangyayari whether you like it or not. To the very end of the age. Yung age na yan, hanggang sa kahuli-hulihan din ng edad mo. God is with us. Hindi lang sa lugar na pupuntahan mo, even at the end of your age, ang edad may katapusan sa mundong ito. Kung umabot tayo ng 100, bawat isa sa atin, pag samasamahin natin yung 100,000, milyonaryo na tayo. Di ba? Sino nangangarap na, Lord, maabutan ko ang 100 years? Ha? Isa lang ba? Yung mahilig kumain ng gulay? Oh. Pero pag di ka mahilig kumain ng gulay tulad ng ampalaya, ng okra. Sino mahilig kumain ng gulay? Ayan. May pag-asa. Mahilig kumain ng lechon. So, source for expansion. Una, God's Word. Para tayo po ay mag-expand, we have to have the Word of God. Because how will you accomplish things without the Word of God? Hindi mo maipangyayari ang lahat ng bagay kung wala ang direksyon ng salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, yun po ang ating mapa. Kausap ko yung aking pong pinsan, si Doc Alvin Carag, na ito po ay kapatid ni Ali Soto. Soto, dahil pangasawa niya, mga Soto brothers, kapatid ni Tito at saka ni Vic. So, dahil nagtuturo tayo sa Bible School doon sa simbahan niya at siya po ay isang pastor, nung nag-usap kami, mangiyak-ngiyak. Kasi yung sabi niya, ang tagal ko na naglulong ng aking mga mga parientes. At tapos, nung marinig ko na ikaw ay isang karag, sabi niya, I long to see you and meet you. Then one day, sabi niya, finally we met. Senior citizen na po siya. May edad na po siya kasi mas matanda sa kay Ali Soto. Pero the day we met, ay para bang ayaw niya nang humiwalay. O ako man ayaw ko na rin humiwalay. Kasi we traced yung ancestors po namin. Kwentuhan. At siyempre, Ali Soto, artista, ang kutis nito, artistahin. Kasi hindi sila yung legit na karag na ganito kapogi. So, how will you do things without hearing even God's word? Because faith cometh by hearing, and hearing the word of God. So when you have the word of God, your faith arises. 'Di ba? Yung pananampalataya po natin, nag-i-spark po 'yan. Na kapag tayo lumakad in the atmosphere of faith, and when faith surrounds you, yung surroundings mo ay napuno ng pananampalataya, then merong mangyayari, expansion sa buhay mo. But when you allow negative things to influence you, and going to people that are also negative thinkers, malalayo ka sa Diyos. Kaya nga dapat piliin natin yung mga taong gusto natin at makatulong sa atin para sa expansion ng ating buhay. Sino sa inyo gusto niyang kasama laging talunan? Doon sa Davao, narinig ko lang sa ating bishop, merong grupo ng mga pastor po doon na nagtayo ng kanilang grupo, na ang pangalan ng kanilang grupo ay Samahan ng Maliliit na Simbahan. Sa pangunguna ng isang pastor natin.
At pinapagalitan ni Bishop, bakit yan ang ito yung grupo? Kasi kuya, patugo rin kami sa malaki at magsisimula muna kami. Sabi ni Bishop, ganun naman pala eh. Di ba? Baka makintal sa isip niyo na hanggang maliit na lang kayo kasi yan ang pangalan sa samahan nyo. Bakit nyo di baguhin na samahan ng malalaking simbahan pag nakita nila, nandyan yung membro 4, nandyan yung at least, meron kayong intention to grow. Pero pag sinabi mo maliliit, hanggang dyan ka na lang at bibigyan mo ng support, kaya hindi kami lumalago, kasi nga ito ang pangalan namin. Diba? Kaya minsan, questionable sa akin, yung mga nagbibigay ng pangalan ng mga magulang na hanggang sa paglaki ng kanilang mga anak na naging lola na, ang pangalan baby pa rin. Ha? Ang pangalan mo, baby. Di ba ang baby maliit? Bakit ikaw may apo ka na, baby pa rin? Kaya no wonder, pati pag-iisip-isip baby. Yung iba nga, pinapaganda yung pangalan eh. Di ba? Ang ganda ng pangalan. Katulad ng pangalan ng si Rogelio. Rogelio Dagdagan. Yun ang pangalan. Pumunta lang ng Amerika, pinalitan yung pangalan. What's your name? Hey, I'm Roger Moore. Yung isa naman, ang ganda ng pangalan, Domingo. Domingo mapaglingkod. Yun ang pangalan eh. Pumunta sa Amerika, what's your name? I'm Sunday Service. Kasi alam mo yung Domingo sa mga probinsya, linggo yun. Domingo, pagdating doon, di ba Sunday Service na pangalan? Pinapaganda yung pangalan. Tapos, ibagay mo ang kilos mo sa pangalan mo. Amen. Kung pangalan mo, princess, abay mag-aktang prinsesa ka ng Panginoon. Kung pangalan mo, Christian, abay dapat makita. Di ba? Pangalan mo, Christy, yung mga ganon. So si Christy, naghahanap ng Christopher. So, then secondly, God's command. Yung source for expansion. First, God's word. Kahit nandyan ang God's word, kung walang command, paano ka kikilos? Pero si Lord may command siya eh. Ano yung command niya? That we have to go. For what? For expansion. To bring the message of the good news. To bring the message of God. Kaya nga si Lord, narito ang kanyang salita at narito ang kanyang command. That the moment we act on it, then we can see the result doon sa ating pagakbang. Kasi how will you act if you don't know who commands? Di ba? Kung mayroong mang nag-command, kanino narinig? Doon ba sa kapitbahay mo? Kaninong tinig ang narinig mo? Kaya kung hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, paano ka makakakilos? How will you act on that command kung ibang tinig na pakinggan mo? Kaya nga yung salita ng Diyos hindi dapat maalis sa puso natin. Kagabi, pagkagaling doon sa Kainta, gusto ko nang magpahinga, may dumalaw na mag-asawang pastor. So, ang tanong ba naman sa akin, Pastor, baka natutulog ka na, pagod ka na. Ano sabihin ko, dumating lang kayo, kaya bumangon ako. Di siyempre sabihin ko, pakunwari, ina-expect ko kayo. So, kwentuhan kami, maraming hinanaing.
Hindi ko lang masabi, pagod na isip ko. Pero we have to because that's a part of God's command. So, kailangan. And are you following a commandant na hindi ka personally attached? Kasi kung susunod ka, dapat kilala mo, di ba? Yung nagpapasunod sa iyo. Kasi ang hirap sumunod na biglang may nag-utos. Sino ba yun? Kaya ngayong God's Word, God's command, para mapangyari ito, dapat close ka kay Lord. Through His Word. Amen. And then God's direction. Okay, ito ay pure for expansion. God's direction. How will you do things without God's power and guidance? Nandun ka na sa direction ni Lord. Pero Panginoon, nandito na ako sa lugar na ito. Anong kasunod na hakbang? Dapat ganun ang ating isip. Lord, eto ako, tumanggap ako sa iyo. Ano na ang susunod kong gawin? Sabi ng isang preacher kahapon, doon sa Genesis chapter 2, starting verse 5 to 8, ang sabi niya, hindi pa nagpaulan ang Diyos nung panahon na yon o nagpadilig ang Diyos ng tubig kasi walang mangangalaga. At pagkatapos nilalang niya ang tao, bago niya hingahan ito, doon sa ilong ng tao, ang tao ay parang estatwa. Kasi wala pang buhay. Kaya sabi ng Bible, and God breathed into the nostril of that being, and that being became a living soul. So hanggat hindi pa hinihingahan ng Diyos ang nilalang niyang tao, ang tao estatwa. So kapag wala na yung hininga ng Diyos sa tao, ang tao patay. Kasi mula pa lang, ang tao patay. Di ba? At babalik din siya sa kamatayan. Tama pala, di ba? Tama. Pero hanggat nandyan yung breath of God sa tao, ang taong yon buhay. Kaya tayo nabubuhay because the breath of God still remains. But the moment God took that breath of life to you, estatwa ka na. Di ba? Na time will come, babalik ka na sa pinanggalingan mo. So we need yung God's direction sa ating buhay. Kasi hindi natin po may pangyayari ang mga bagay-bagay sa ating buhay kung wala ang salita ng Diyos, kung wala ang command ng Panginoon, kung wala ang direction ng Panginoon, at kung wala rin ang mga God's leaders. Diba? So, letter D, God's leaders. Mag-e-expand tayo sa tulong ng ating mga leader. Today, gusto ko pong ipe-present po sa inyo yung atin pong mga leaders. Para sa taong ito, makikilala nyo po kung sino po yung mga katuwang po ni Pastor at saka ni Pastora para po sa gawain ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi pa kompleto, hayaan mo sila. So gusto ko pong i-present sa inyo yung ating mga leaders para at least po makikilala po ninyo yung ating mga leaders. Kung yung iba wala rito, hayaan nyo sila nakalabitin kayo isa-isa. Wala lang ako nun pero leader din ako ha. Hayaan nyo silang gumanon. Because we have to come to church before the time. Leader ka eh. Dapat alam mo yun.
Gusto ko pong sabihin po ito. Ang paglilingkod sa Diyos ay isang pribileyo na punong-puno ng pangako. Gayon din naman, ang maglingkod sa iglesia ng Diyos at sa kanyang mga hinirang ay isa ring pagpapalang may kalakip na pangako at obligasyon. Kung ang pastor, ang tagapanguna at tagapamahala ng iglesia, ang mga pinuno naman ng iglesia ang siyang mga katuwang ng pastor sa paglilingkod o pagsisilbi sa hapag. Katungkulan ng pastor na pangalagaan ang buhay spiritual ng bawat tupa upang ito ay makapamuhay ayon sa dakilang kalooban ng Diyos. Katungkulan naman ng mga pinuno na tulungan ng pastor sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod upang matiyak na ang iglesia ay manatiling nakasandig at namumuhay ayon sa salita ng Diyos. Tumutulong ang mga pinuno sa ilang gawaing pastoral tulad ng pananalangin at pagbisita sa may mga karamdaman, pagbibigay ng mga makadiyos na payo sa mga bata, sa pananampalataya, pagsisilbi sa hapag ng Panginoon, pagtulong sa mga mahihirap na nangangailangan. Gayon din sila ay kaagapay ng pastor sa pagbalangkas ng mga programang makapagpaunlad sa buhay ng iglesia. Paggawa ng desisyong makakaapekto sa kapulungan at paghingi sa Diyos ng patuloy na biyaya para sa bawat miyembro sa katawan ni Kristo. Ang mga ito ang tungkulin ng mga pinuno. At gusto ko pong tawagin lahat po ng ating pong mga primary 12 dito po sa unahan. Gusto ko po na makita po ninyo sila at makilala dito sa unahan. Sila po ang mga katuwang po namin ni Pastora sa paggawa ng desisyon, sa paghayo. Of course, yung ilan wala. Katulad ni Dan kasi mula pa kahapon hanggang ngayon ay requirements po niya doon po sa LTO. Okay. Meron pong wala sa kanila tulad po ng outreach po natin na dalawa pong nagpa-pioneer doon po sa lugar ng Gentry. So sila po, may kulang pa ho sa kanila. Pero sila po yung mga katuwang po namin ni Pastor Ama. Pwede kang umakyat dito. Hindi po sila pinili dahil sila'y magaganda. Kung di magaganda po ang kanilang kalooban. Sa panahon ng pandemic, sila po yung aming nakatuwang. Dumating yung panahon na walang gawain, pero hindi po sila huminto sa pagpapadala ng tulong sa amin. Una sa pananalangin at sa abot ng kanilang makakaya financial. So ganun din naman kami. Tulong-tulong, karamihan po sa kanila, tinrabaho po nila yung papunta po kami that was 2021, na pumunta po kami doon sa lugar ng Cagayan na sinalanta po ng bagyo at sa kanila pong pangunguna nakarating kami ron para magbigay ng ayuda. Ngayon po ang Cagayan Valley ay nagsimula na po sila sa La Nina. At ito po'y ihahayag din po ng pag-asa sa atin. Na supposedly dapat panahon na po ng summer, papunta na po doon. Pero sa halip na El Nino, naging La Nina. Di natin alam ang takbo ng panahon. Pero ganun pa man, laging maging handa sa lahat ng panahon. Mga kapatid sa Panginoon, nakatayo po sa inyong harapan, ang mga kapatid nating pinili ng Diyos
upang maglingkod sa atin at sa ating iglesia. Ngayon ay itatalaga natin sila sa Panginoon na siyang pinakapinuno ng kapulungang ito. Hilingin din natin sa Kanya na puspusin ang mga kapatid natin ito upang buong lakas at katapatan nilang mapaglingkuran ang bawat isa po sa atin. Pero gusto ko pong samantalahin ang pagkakataon. Although sila man ang prioridad para sa ganitong gawain, pero hindi ko na po mauulit ito na gusto ko po naman sana doon sa mga iba na italaga rin. Kaso po yung aking panahon ay wala. Kasi buong February po ng Sunday, wala po ako. At sa aking itinerary, nandun po ako sa ibang lugar. Simula po sa Sunday. Pero pipilitin ko po na yung iba ay dito lang naman malalapit na iglesia na makabalik din ako agad. Kasi sa Sunday, birthday celebration ni Pastor, wala kaming handa, maghanda kayo. Wala ako, pero pupunta ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ng mga ito. Kaya gusto kong samantalahin ang pagkakataon na lahat din po ng ating mga kamanggagawa, mula po sa mga tugtugers at saka sa mga sayawers, okay, tumayo din po. Production team. Okay, dito kayo sa bandang gilid kasi hindi na kayo magkasya. Okay. Okay. At gusto ko rin pong hilingin. Lahat po ng mga cell leaders tumayo. Okay. Sige. Doon kayo sa gilid. Yan, pag ganon. Okay. Gusto kong makita po ninyo yung katuwang po namin. At gusto ko rin po kayong hamunin. Isang araw, kayo rin po ay maging cell leaders o maging bahagi ng aming katuwang sa paglilingkod. Sa mga primary 12, marap po kayo dito sa amin. Alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hentil ay siyang pinapanginoon. At ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinumang sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod ng ating Panginoon. At sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. At ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Mga kapatid, kayo ay tinawag at pinili ng ating Panginoong Hesukristo upang maglingkod sa iglesyang ito. Ang ministeryong ito ay isang malaking pribileyo, ngunit ito rin ay isang malaking obligasyon sa Diyos. Bilang napili na pinuno ng iglesyang ito, aming kinikilala ang inyong mga natatanging kakayanang mamuno. Nagpapasalamat kami sa inyong malugod na pagtanggap sa tungkuling ito. Ngunit hinahamon din namin kayo na ialay ang inyong pinakamainam na handog sa Diyos, sa Kanyang mga hinirang at sa Kanyang iniyatang sa paglilingkod sa sangkatauhan. Inaasahan ng kapulungang ito na kayo'y magiging mabubuting halimbawa para sa kapatiran,
sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa pananampalataya. Mamuhay kayo ayon sa pamantayan ng Diyos para sa mga pinuno. At sikapin ninyong makilala si Kristo sa inyong mga patutuo at sa inyong mga gawa. Primaries, nangangako ba kayo sa harap ng Diyos at ng kapulungang ito? Nagagampanan ninyo ng buong puso at walang pag-aalinlangan ang responsibilidad na nakaatang sa inyong balikat bilang mga leader ng iglesyang ito? Kung gayon, gawin natin ang pangako ng paglilingkod. Lahat na po tayo, kayong nandito, mga leader, taas ninyo ang inyong kanang kamay. Sundin po ninyo ang aking sasabihin. Ako sabihin ang inyong pangalan, ay napili sa posisyong pagiging leader, ay nangangako sa tulong at gabay ng banal na Espiritu na ako'y magiging mabuting halimbawa para sa mga kapatiran bilang pagtalima sa ginawang halimbawa ng ating Panginoon Hesukristo, na ako'y mamumuhay ayon sa salita ng Diyos, na ako'y maglilingkod sa kapatiran, sa gawain, at ang lahat ng aking makakaya upang ang iglesyang ito ay mamuhay sa pag-ibig at kapayapaan. Na ako'y magsisikap upang magtagumpay ang gawain ng Diyos sa pamamagitan ng mga programa at proyekto ng Holy Spirit Christian Church. Naway tulungan ako ng Diyos. Magalak tayo mga kapatid sapagkat pumili ang Diyos ng kanyang mga lingkod sa ating kalagitnaan. Para sa inyo naman to sa kapulungan, nangangako ba kayo bilang lehitimong membro ng iglesyang ito na tutulong at palalakasin ang kanilang loob upang magampanan nila ng maayos ang kanilang mga katungkulan at kung saan sila tinawag ng Diyos, makikiisa sa kanilang mga gawain, hakbang para sa kabubuti ng buong kapulungan at palagi silang ipapanalangin? Opo o manatiling nakaupo? Primary 12, can you please kneel down? Lahat naman po kayo tumayo. Iunat po ang ating mga kamay sa kanila. Okay. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, ibuhos mo po ang iyong walang humpay na pagpapala sa mga kapatid namin na hinirang mo upang maglingkod sa iyo. Tulungan mo sila upang magampanan nila ng buong puso ang mga niyaatang natungkulin sa kanilang mga balikat. Hayaan mong palagi nilang maalala ang iyong halimbawa sa paglilingkod, kung paanong ikaw ay nagpakumbaba, nagpaubaya, nagmahal, at naging masunurin hanggang sa kamatayan. Gabayan mo po, Panginoon, sila sa kanilang mga gagawin at gantihan mo ng kagandahang loob ang kanilang katapatan upang sa pamamagitan nila ang iyong dakilang kalooban ay maisakatuparan sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at isang saligang matibay at di matitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa kanyang walang hanggang kalwalatian.
kasama ni Kristo Jesus. Sa Kanya ang kapangyarihan at magpakailanman. Amen and amen. Sa mga primary 12, responsibilidad po namin kayo. Primary 12, responsibilidad po ninyo itong mga kapwa manggagawa, mga production team, at ng mga cell leaders natin. Cell leaders, production team, responsibilidad ninyo ang bawat isang narito. Huwag nyo silang aawayin o bibigyan ng sama ng loob. Kung sila'y nagkamali, tayo ang humingi ng tawad. Kasi, yun ang ginawa ni Kristo. Tumayo na kayo, primary 12. Kung sila'y nagkamali, tayo humingi ng tawad. Kasi may halimbawang gumawa sa Biblia. Pinapako si Kristo, walang kasalanan, ngunit siya'y humingi ng tawad at ang sabi niya, Ama, patawarin mo sila kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Pwede na kayong humarap sa kanila. Sa ulo po ninyo, ang kanilang mga muka. Sana, dalangin ko, ang mga primary 12 dito, mamaya pipicturan, dalangin ko sana magkaroon kayo ng picture nila. Panalangin nyo sila. At kahit hindi kayo ang kanilang cell member, pag nakita nyo sila, you can come with them, approach them. You can even ask prayer. Kasi hindi pwede rito. Cell member ko ito, kaya sa akin lang to. At ikaw cell member, huwag kang lalapit sa iba, sa akin lang. Hindi po ganon. That is the spirit of pride. That is the spirit of sin. That is the spirit of rebellion. And that would lead to death. Kung ikaw naman sa leader, sabi mo sa cell member mo, lahat ng nakita mo dyan, katuwang yan sa paglilingkod sa Panginoon. Para magtagumpay tayo, sama-sama tayo maglingkod sa Panginoon. Amen. So purihin ng Lord, lahat kayong narito, I want you to approach them. Cell member nyo sila o hindi, then pray for them. Sige, lahat, production, cell leaders, at primaries, approach nyo ang ating mga kapatirang nakataro. Kahit sino sa kanila, pray for them. Now. Sige. Pag meron pong sinasabi si Lord sa inyo that person ay pagpe-pray nyo would be the next leader, that person would be sent out sa leadership ng church, sige lang po, just speak it out. Para hindi daw po masikip, medyo magluwag-luwag po tayo, yung iba dun sa mga open spaces. Medyo mas, ano pa. Sige po, mag-pray na po tayo. Kuya Mon, di ka dito kay si Pastor mag-pray sa'yo. Let there be spirit of love, spirit of care in the midst of us this moment, Lord. We feel your spirit moving. We feel your spirit embracing each one of us. We cry for unity, Lord. We cry for unity, Lord. We cry for you, Lord. Unite our hearts, oh God. Unite our hearts. Unite our hearts, Holy Spirit. Kailangan
Kailangan ka namin, Panginoon. You are good, Lord. You are good, Lord. You are great, Lord. Jesus. Oh, Jesus. We need you. You are the source of expansion, Lord. Oh, Lord. Ito po, Panginoon, ang manpower na binigay mo, Lord, for expansion, God. Hallelujah, Lord. Gusto ko rin po i-take tong opportunity na to. Kung meron po kayong medyo mabigat na problema o struggles, makipag-appointment po kayo sa ating pastor through your cell leader. Pwede din pong sumama si cell leader, pero mas maigi po kasi po ang pastor po natin o ang mga pastors natin, sila po yung tinawag ng Panginoon na magpastor at mag-nurture sa ating spiritual life. Just, all of us, just be transparent. We will help one another. Huwag po tayong mag-create ng sariling mundo within our cell group. Our pastor will be very much available sa inyo. Makipag-appointment lang po tayo. Okay? Through your cell leader, pwede po tayo mag-set ng appointment to give counseling sessions sa inyo po. Sa iba po, may bayad na po yung counseling kasi meron na po kaming certificate sa counseling. Pero sa inyo po, we offer it to you free because you are here, you are part of the family in Holy Spirit Vision Church 13. Kaya we offer it free for you. Amen. Sorry po, professional na po kasi yung aming pinag-aralan na po talaga namin ito. But for you, we offer it to you. Hindi po ako pag babae po yung kina-counselan, di po talaga pwedeng hindi po ako sumasama. Sumasama po talaga ako. Amen. So, yun po, we open it to you, that part. Yung cell leader nyo, maaakay kayo niyan, pero yung mga matitinding problema, ang pastor po natin ay available po para makinig po at tumulong sa bawat isa sa inyo. Amen? Pwede na po tayong umupo, palapakan po natin ng Panginoon.